Alright. Hello sa inyo mga amigo, mga kababayan ko ha. Dito na inyong pambansang daddy. Meron lang ako re-reaction ng video dito. Hihiramin ko lang muna itong ko. Pakikishare ako dito sa reaction video nito si Direk Freddy. Ha? Mahusay din ang utak nitong Direk na to eh. Medyo maganda-ganda rin. Ngayon, sasabayan ko lang siya sa reaction video niya rito para baka meron siyang hindi masabi na pwede ko naman sabihin. Kung baka dalawa kami mag-reaction video dito sa kanyang live reaction dito. Tingnan natin. Pakinggan niyo mga amigo ha. Tingnan natin. Tingnan natin. Hello. Hello. Dilig dyan mga amigo. Yes, 1-2-1-2. Hello Ren. Dilig po. Shoutout sa'yo direct. Hindi ko magalaw si Kuya. Nag-interview parang staff ako. Naka-please. Cyrus, yung pangalan nung... Opo. Yan na. Dennis Kim Cyrus. Ayun na, gumalaw na. Medyo maano ka. Mabagal ba siya talaga, eh? Wala, si Kayo. Kaya mo nandun? Si Kayo na naman. Bagal pala. Si Kayo, paano rin to eh. Baka kailangan mo ng load. Ito talaga, pinintas ang panik. Nangaaway pati yung ano. Pati yung witness, sinaaway mo eh. Kailangan mo na. Kayo, kung ganyan ha. Diretso tayo. Yung pagsalutin ng bahay, mahina po yung data eh. Kung mahina, ikaw na naman lumakas. Sige. Okay. Pero okay naman meron pa. Okay. Sige. Okay. Mas po ako. Okay na muna yan. Tuloy natin yung usapan kanina. Sige. Humingi na pala kayong tulong kung saan. Opo, sir. Umurasa na po kami ng PCSO po, kay Vice President, kay President po, tsaka sa mga senators. Tapos, sa PAGCOR po, pumunta rin po kami. Kaso sa mga agency, government agency po, wala na po kasi silang memorandum of agreement sa Makati Medical Center, kaya po hindi po kami nibigyan. Tapos natulog din po kami kay Sir Rapi Tulfo doon sa Channel 5. Pero nga, pumila kayo doon? Sige. Paano kayo pumila? Natulog na. Isang gabi lang po. Nung unang punta ko po doon, hindi po kami Ito yung sinasabi ko eh. Diba? Lumapit na rin pala ito. Itong ini-interview na ito nung si Kayo kay Tulfo. Ha? Natulog na doon ha. Sabihin, pumila to. Ha? Doon sa stasyon ni Rapi Tulfo. At natulog pa doon ha. Tingnan natin kung anong nangyari sa pag-gising nito ha. Tingnan natin. abot ng cut-off po kasi harating ko na kami dumating. Kaya kinabukasan po noon, doon na kami natulog talaga. Sa siguro mga alas 9 ng gabi. Okay. Tapos ano nangyari? Ano ba? Kinausap ba kayo ng staff? Ganoon ba nangyari? Opo. In-interview kayo? Nakapasok po kami, in-interview po kami ng mga staff doon. Tapos, Sila Odette. po nila, referral lang daw po yung mabibigay nila. Kapunta Axis, kaka DSWD. Wala niya. Tignan mo, kapit-pit na tulog doon, tapos referral lang pala ibibigay ng Rapi Tulfo. Wow, edi wow. Ngayon, malino na puro panloloko lang itong programang Rapi Tulfo in action. Ito makikita natin dito sa umpisa pa lang Di ba? Asan yung sinasabi niya siya, boses siya ng mahihirap, mga pobre, na siya last resort ko no. Utragis na yan Patarantaduhan, malaking katarantaduhan kaya. Talagang minsan hindi ko na rin maatim na hindi ako magsasalita dito sa mga pinaggagawa ko. Patunay na yan ha. Marami pa ako nakita ng mga ganyan na pumila. May mga vlogger din, mga small vlogger kung tawagin, di ba? Na pumila din kay Tulfo na wala rin nangyari, referral din lang. Meron pa ako isang natatanda isang vlogger din na pumila din. Sino ba yun? Boy Maas ba yun? Tingnan, tuloy natin. 1-0. Yun. This is the reality. Okay? Ito nagpapatunay na talagang
kung sa halimbawa man sila ay matulungan ng binigay nilang referral, sino yung binigyan ng referral nila? Ito si Kuya, di ba? Eh di government. At sino yung pagbibigyan nila ng government binigyan agency. ng referral? Kung hindi yung mga government agency. So madaling salita, sagana lang sila sa papel endorsement. Pagdating sa programa nila, sila bida. Ayun, siyempre. Diba? Ang galing talaga ng programa na to. Genius. Nakakatuwa kayo. Si Kuya, o si Ate, o si Kuya na lang. Kuya na lang. Ay natulog na. Para lang hindi na makatop, kinabukasan ng ganito na yun. Pumila na siya. Para mamaya siya sa pila. Pero merong iba dyan na talagang inaabot ng ilang araw ang pagpila at ilang balik ang nangyayari. Di ba? O, 1-0 tayo Kasi po yung... Kaya yun malaking kalokohan yun Ang ibig sabihin, ganun karami ang mga Pilipino, milyon-milyon Pilipino, ang naloloko ng programa nitong si Rapi Tukmol. Sa programa nito, papipilahin kayo doon. Wala naman sila itutulong. Repera lang. Asa nang tulong doon? Ng tipaklong ng buhay doon. Sabihin, ang punto ko, panlulokong maliwanag to, bakit hindi pa maintindihan ng ating mga kababayan na itong programa ni Rapi Tulfo, pansariling interest niya lang yan. Di ba? Nakita naman ng tinapatibayan senador na ngayon ginamit niya lang yun ginamit niya yung programa niya para makilala siya, magkapera at tumakbong senador. Di natural. Kitang-kita na ebidensya, di ba? Pero yung talagang tinutulungan, naku po, piling-pili lang, sigurado. Tuloy natin, malalaman niyo yung punto ko, tuloy natin. Daw po nila yung para sa mga kaso lang daw po, wala po talaga sila doon, medical assistance po. Kumanak lang ng puta. Kita mo? Lumalapit kasi ang kailangan nito yata medical assistance ang kailangan nitong lumapit kay Tulfo. Kay Tukmol. Nagputa, wala rin sila. Anong klase? Akala ko ba to? Pagtulong sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan itong programa nito. Di ba napakalaking kagaguhan to? Pinaglolo ko taong bayan nito. Anak ng tuta na yun. Gabang ko, di ko maintindihan. Tuloy natin tuloy natin. Nag-umpis pa lang, nabubisit agad ako Binanggit yan yung AXIS, di ba? Meron pang, alam nyo, ano ba ang meaning ng AXIS? Natin. Hindi kasi ako familiar dyan sa lipstick. AXIS, nirepair ni Tulfo sa asawa niya. Kasi sa AXIS, yung asawa niya si Josing Puwa, ang nandun di ba? Doon niya, pinasa sa asawa. Nirepair doon. Ganun yun tinan mo Na, na yan na party list na AXIS na yan. Sino may alam? Para hindi na ako mag-research. Pakibigay nga sa akin kung sino. Huwag mo na i-research. At alam na naman natin yan Sige. Receive Community Involvement and Support Party List. Maliwanag ang sinabi nakikita nyo naman. Community Involvement and Support. Sabihin na natin hindi pumasok sa anti-crime and terrorism. Pagdating sa community involvement and support, pasok dyan. Siyempre. At lagi nilang ibinibida sa programa nila yan. Pagkagin yung tulong-tulong. Yung AXIS. Tapos itong kababayan natin na lumapit at hindi naman to sikat at wala namang sabihin na natin hindi kilala na individual. Hindi papansinin talaga. Ano nakuha? Wala. Isang pirasong papel, direct. Isang pirasong papel nakuha. Okay natin. Nawala rin silbi. AXIS 2-0 na tayo. Sige. Kasi kung nanonood kayo, binibigyan nila yan lahat ng tumulong ang party list. Diba? Tsaka ganito yan Yung mga party list na yan, pwede mo talagang lapitan yan. Dahil meron sila mga pondo. Siyempre.
anak ng kubeta naman, no? Tsaka sila nga yung nagre-representa sa mga marginalized nating kababayan. O marginalized charity. Ang sarap lang pakinggan ng putang na. Di ba? Tuloy natin. Sige, tuloy mo. So okay, so puro kumbaga kaso-kaso lang daw. Bakit ganon? Ano yun? Hindi, sabi sa kanya doon sa programa, wala silang tulong pang medikal. Pero kapag may ini-eri sila na kaso, reklamo, may lumalapit ng tulong, pag nandun na sa screen, naka-eri na, todo ang alok ng pinansyal, todo ang alok, medikal. Yun. Pero pag yung ganitong pangkaraniwan lang, walang tulong, medikal, ang nangyari. Ayun, ano ibig sabihin? At tinutulungan lang talaga kung sino yung mapipili nila Tukmol, yung mga staff niya, na isasalang doon na iaharap kay Tukmol. O, di ba? Siyempre, ano na yun eh. Siyempre, may income na siya doon eh. May views na yun eh. Magkakaroon na ng views yun eh. Kumbaga, meron na siyang talent doon na walang bayad. Libre. Ganito ha, papaliwanag ko ibig sabihin. Yung punto na yan ha. Yung bang parang producer ng pelikula, director-producer ng pelikula, di ba? Pag gumawa ka ng pelikula, kukuha ka ng artista, babayad ka ng direktor, o kung gusto mo, kung ikaw na rin yung producer, ikaw na rin yung direktor, o di nakatipid ka. Tapos, kukuha ka ng artista, mga talent mo, yun yung babayaran mo yan, mahal pa nga bayad dyan, di ba? Itong kay Tulfo, ganun din to eh. Para siyang may gumagawa siya ng isang programa, ng isang palabas, sa TV, nasa TV siya, di ba? Sa TV, at saka sa YouTube, sa Facebook. Yung mga talent niya, yung mga artista niya, kung saan na lang dumarating sa studio na, walang bayad yun. Pero lahat ng kikitain ng palabas na yun, ng programa niya, kanya lahat yun, solo niya. O, di ba? Yun ay sabihin, negosyo lang itong putang ng programa ni Rapi Tulfo na to eh. Na, ni Rapi Tukmol na to, yung in-action na yan. Ako maniwala. Kaya umubod na nayaman yung hinayupak na yun. Di ba nakikita ng mga kababayan natin yan? Tapos, papipilahin ka doon ng gano'n. Tapos, kapirasong papel ang makukuha mo. Dapat magising na sila. Anak ng tipaklo naman yan. No? Biro mo na hanggang ngayon, dahil pa niya naloko, dahil pa niya nagpapapila doon, araw-araw ata. Anak ng tipaklong yan. No? Nagpapakabuto, namamasahe pa. Diba? Ang mabibigyan lang ng tulong yan, yung nakasalang, inaisalang na iharap kay Tulfo, kay Tukmol. Tapos, kay Tukmol na yun. Kung magkano lang nagbibigay niya doon, barya lang, kung tutuusin. Pero yung kikitain niya sa views noon, sa YouTube pa lang, sa Facebook, wow, million, tapos hangang-hanga ng mga Tulfonatics na nagbigay siya ng 10,000, 20,000, 50,000, kahit 100,000 yan. Anak na, gasino lang yun. Bawin-bawi niya yun, so kikitain niya doon. Dapat nga may bayad yung mga, yung parang kinokontent niya lang yung mga nandun, yung mga tao dun eh. Na napipili niya, ito, time malaki dito pag ito kinontent natin, di ba? Parang vlogger lang naman yan, si Tulfo. Vlogger talaga lang yan. Anak ng po dyan, yung Tukmol. At pinag-iba niya sa mga vlogger, yung gumagawa ng content. Di ba? Ilan ang subscribers ng Nayupak? 27 million, imagine mo yun. Yayaman ba yun ng ganyan? At the expense ng kanyang mga sinisirang buhay na yun na ginagawa niyang content dyan. Napakalinaw. Mga kaibigan, mga kababayan, dapat maintindihan nila yan. Maintindihan nyo, di ba? Ewan ko ba? Tuloy natin. Ang dami dito sa programa nyo. Ang yabang-yabang nyo sa programa nyo, tumutulong kung ano-ano, bibig-to-big suporta, di ba? Mga pangkabuhayan, bibigay kayo ng ganyan, di ba? May mga pang-date pa kayo, magbabatiin ko kayo. Para magkasundo kayo, ko kayo, mag-around the world pa kayo, magkabati lang kayo. Tapos sino humingi ng medical? Tuloy. Naputol yung ano ko dito. Naku, marisite ka muna, nawala na. May tumawag kasi, sandali lang mga amigo. Okay, yan. Sensya na kayo ha, biglang may emergency. May emergency. Tuloy natin ha. Tuloy natin, tuloy. Diba? Mga pangkabuhayan, nagbibigay kayo ng ganyan. Diba? May mga pang-date pa kayo. Pagpapatiin ko kayo.
para magkasundo kayo, gusto nyo, sagot ko kayo, mag-around the world pa kayo, magkabati lang kayo. Tapos ito humingi ng medical na tulong, wala. Wala nga. Eh, siyempre, kaya tinutulungan yung direct, may content na siya, may income na siya doon, may content na siya. O, na-content na niya kung sino man yung napili nila na tingin nila magkakaroon ng maraming views, o magbabiral, kung ano man. Basta for the views lang yan. Para sa pera-pera lang yan, yung programa yung tukmul action na yan. O, pansarili lang yan, hindi yan talaga pang gamit niya lang yung politiko na para sa mga pobre, mga mahirap na mamamayan. Ako, lintik. O. Eh, alam na ng trapong galawan yun. No? Sige, tuloy natin ha. O, panireklamo tuloy si Direk eh. Anong klase naman yan, no? Yan, o. Di ba, may pinakita kayo ng referral. Pwede mo pang ipakita? Naku, papakita pa yung kapirasong papel na yan. Naku. Opo. Antay po namin. Kuya, magkali t-shirt. Charot lang. Oh, asan yung yun yung napurat niya kay pagpila niya kay Tulpo. Ayan. Hindi nga nakita. Nakita ko. Ayan. Nako. Kita niyo ba? Ha? Ay, ayun o. Wala, ginawa niyo lang yan. Ayun na, nakikita yung pagmumukha doon. Ayun po, nakita kayo. May mukha ni, yung referral ha, may mukha ni Tulpo. Anak ng puta, ragis na yan eh. Hindi, ito eh. Ito ah. Sabihin na natin, may kulang sa requirements ni kuya o ni ate. Sige. Pero pagpapansin nyo, kapag ang mga nakasalang na dyan ay magaganda ang kanilang content, ang kanilang issue, diba? Nagagawa nilang magbigay at mag-alok ng tulong. Ay kasi nga content na yun eh. Natin na nagtitiis pumila dahil sila nga ay nagsasabi ng last resort daw. Sabi nga nila. Last resort ng putang na. Ano yun? Baka pag-swimming nga doon. Kasi maganda yata yung last resort na yun eh. Ha? Saan kayo maganda? Ano yung beach resort ba yan? O swimming pool ba yung last resort na yan? Ha? Iyan mga sabi ko saan yan. Putang niya yun. Sabihin may resort doon sa Tulpo. Baka yun na ibig sabihin. Baka may kapagpatay ng resort ng putang si Tukmol. Tingnan natin. Baka nga. Last resort daw sila, sabi ni Rocky Tulpo. Last resort ng putang. Diba? Oo. Tapos? Dapat, meron din kayo. Resort? Bakit sinabing wala silang assistant para sa medical? Talaga? So, hindi talaga kayo kasali sa may ere pag yan ang nilapit nyo. Kailangan ang ilalapit nyo mga away kabit. Hindi lang away kabit, direct. Meron din naman siyang mga, may napanood ako nung araw kasi hindi na ako nanonood niya, matagal na nung araw. Medyo, aminin ko, parang medyo, ayun, bakit nainganyo ako panoorin niya noon. Ha? Kumbaga, nakakaya maaminin, parang isa rin ako sa nabola niya, naloko ko niya. Akala mo maganda yung programa. Ipatulpo mo. Kasi sikatan niya yun eh. Yung talaga pabong na. Patulpo na yan. Yung madidinig mo kahit sa mga kung saan lugar ako mapadpad eh. Patulpo na yan. Basta yung mga agrabyado sa Pero meron din silang yung pagdating sa medical. Sinasagot ni Tukmol yung hospital bill o gamot, mga ganyan-ganyan. Meron din naman. Bakit ngayon biglang sabihin niyo wala na silang medical assistance? O di ba? Katartaduhan nyo. O, sige, tuloy mo. Nagkapitan. Mga magnanakaw, mga ganyan. Mga gusto nila yun. Ano pa? Basta yung mga talagang uy, Marites to. Yun. Palitan mo na direct. Marites mo talaga yun si Tukmol eh. Salamat po. Pati yung mga staff niyan, siyempre train sa kanya yun eh, yung mga staff niya eh. Sige. Paano ba step niyan? Gagayahin na kita. Ha? Huwag na. Mapapakalma pa ako sa'yo. Tingnan nyo nakalagay talaga dun yung pangalan ng programa at yung picture ng tao. Oo. Tuloy natin. Ayun picture niya
Kaya, medyo mabagal ah. So, ano nakapangalan dyan? Ayun nga. Sino ba, Rex? Tumo. Bidang-bidang. Bidang-bidang po tayo. Rex Gatchalian po, sir. Anak ng puta. DSWD. Siya humingi. Sa DSWD. Sino siya? Sekretary ng alin? DSWD nga. Alin, no? Pagka wala kang silbi, pag wala kwenta yung content mo, wala kwenta yung sumbong mo. Repair ka kagad. Wala nang interview, hindi ka rin sasalang sa loob. Ay, siyempre. Diba? Walang kwenta yung tama, diba? Nagagawa nga nilang magpa-shopping, magpa-hotel. Wow, tama ka, Sogo. Magpa-date. Endorse pa ng mo o nilalapit na sumbong o nilalapit na problema, tulong medikal, tinabla nyo, inirepair nyo, di ba, Eileen Drew, pwede nyo naman bigyan ng galing sa bulsa mismo. Kahit hindi na galing sa bulsa niya. Diba? Bakit? Bakit wala kang ginawang aksyon? Ay, meron pala, repair lang. Para sa walang kwenta, putang na. Gobyerno yan. Gobyerno, ayon siya ng gobyerno. Yung panahon na yan, ang sekretary pa si Rex Gatchalian. Wala naman talaga siyang itinutulong na sariling kanya kay Tukmol. Wala. Kumbaga sa ang taong bayan, ginigisa niya sa sarili din ng mantika. Di ba? Yung mga pinaglolo ko niya. Pakulong na yun. Kaya kung ako sa inyo mga kabayan, mga amigo, naku po, huwag niyo nang tangkilikin itong rapid Tukmolin na action na to. Lalo lang yumayaman to. Lalo lumalaki yung ulo. Naku po. Pubod pa ng sinungaling yung taong yan. Anak ng putya. Yan ba pagkakatiwalaan ng taong bayan? Magtataka nga ako, ba't ibinoto senador yan eh. Siyempre, sa Pilipinas kasi, pag sikat ka, may pera ka, wala na. Tapos na boxing. Walang kakwenta-kwentang puta. Dapat magising na mga Pilipino. Naku po. Kapag may mga politikong ginagamit lagi sa pagnagsasalita, sa TV man o kung saan man, yung mga pobre, mga mahihirap, naku po. Ano na yun? Yun siya sa tinatawag na red flag. Red flag na. Huwag mo na iboto yung mga ganong kandidato. Naku po. Sus Mariosep. Ay, naku, tuloy natin. Okay, tapos, may isa pa, di ba? Opo, sir. Ito po yung isa. Ano? Para sa kay Congressman Jocelyn Tulfo. Naku, di sa asawa nga. Andyan pa yung congressman, yung asawa niya. Ano nangyari? Wala na. Nirepair lang, pinasa lang doon. Lupit naman pala niyan. Axis Party List po. AXIS. AXIS. Pareho kayo. Okay, sa dalawang yan, ano nakuha mo? Wala. Wala po, sir. Imagine mo yun. Utang, nagpakapuyat-puyat, nagpakapagod-pagod yung tao. Pumila, natulog doon kung saan man doon sa bangketa ron. Tapos, simpleng tulong medikal lang ang hinihingi eh. Asan ang justisya nitong putang si Rapid Tukmol in action na to, anak ng puta. Wala naman ka-action. Puro bunganga lang. Yan ang hindi nila naiintindihan. Napakagaling lang ng bunganga pag nagsasalita na sa programa niya. Isang malaking sindikato to. Yung programa niya na yan, ni Tukmol, isang malaking sindikato, isang malaking panluloko sa mamamayang Pilipino. Ng puta na. Diyos ko, magising na kayo mga Pilipino. Tingnan niyo. Tingnan natin. Paki-ano na lang ako, paki-remind ako. Kailan ba o saang administrasyon ba si Rex Gatchalian naging sekretary ng DSWD? Kay Bongbong Marcos na. Niya si DSWD. Kaninong gobyerno siya pumalit. Siya pumalit kay Erwin. Kanino? Kay BBM na ba yan? Babanatan ko yung si Rex Gatchalian na yan. Banata mo na, direct. Diba? Bakit tinabla nyo? Anong meron ba tinabla nyo? Gusto mo, banata natin eh. Sino po? May nakakaalam ba? Hindi ko alam kung kailan to na-appoint Jessie G. Baka alam nyo. Siya nga pumalit kay Erwin Tulfo. Hindi po talaga ako kauwi lang namin. Una, si Erwin Tulfo. Kay PBBM na ba yan si Rex Gatchalian? Oo nga. Aba. Rex Gatchalian, ano to? Natutulog kayo sa pansitan? Hindi. Ba't hindi nyo nagtulungan itong sa hotel. hingi ng tulong?
Sa hotel. Sabi ni Jonathan Bersosa, grabe ang referral lang ang nagagawa ng highest paid YouTuber ng Pilipinas. Tinan mo, ang puta. Tayo. Referral lang ang ibibigay na turo sa pagkahaba-haba ng pila mo ron. Kung ikaw ay nanggaling pa ng Visayas, Mindanao, o kaduro-duruan ng Luzon, ha? Mag-aeroplano ka pa, magbabarko ka, pas pipila ka dyan, tapos pagdating mo dun, referral lang ibibigay sa'yo. Wow, ang laking kalokohan. Maniwala kayo sa akin. Napakalaking kalokohan nito, panggagago sa mga mamamayang Pilipino. Yung programa ni Tukmol na yan, maniwala kayo sa akin. Kita-kita naman ang mga ebidensya na, Hindi mo na kailangan maging matalinong tao rito, eh. Kumbaga, makikita mo na mismo sa social media naman, eh, marunong ka lang, pag-aralan mo lang, pag-isipan mo lang, lahat ng napapanood mo, na may mga katibayan naman, nakitang-kita naman na maliwanag pa sa sikat ng araw, na puro panluloko lang ang ginagawa ng programang Tukmol na yan. Rapid Tukmol. Maniwala kayo sa akin. Kaya yan. Tingnan natin. Tuloy natin. Yan. Ito. Ay, nako. Naku, umaga-aga ko nalaman ko. Sabi ko sa'yo, babanatan din natin si Rex Gantyan yan. Hindi ba? Pag ako nainis, pakikisayaw na ako sa'yo direct. Paano? Sige. Isa pa. Anong wala? So, bakit Na-stress si Kayo, eh. ito wala? Kasi po, referral lang po kasi sa DSWD. Yung isa binigay ni Sir po. Naka-schedule na rin po kami doon sa DSWD. Sa DSWD. Kaya hindi na rin. Di wala na silbi. Tapos yung sa Access Party List daw po, guarantee letter po yung binibigay nila. Wala daw po kasing memorandum of agreement sa Makati Medical Center. Ay, natural. Walang mo. Private yun, eh. Di wala rin kwenta yung party list na yan. Wala! Puro. Naku po, Sus Maria Jose. At alam mong gumagawa ka at nagbibigay ka ng tulong kulo. O di ba sabihin natin totoo, ikaw ay tumutulong sa mga pobreng mga mahihirap. Pinagkadiinan pa talaga. So, namimili lang sila ng sasaklawan. Gasgas na gasgas. Magkaroon ng agreement ng mga ospital para makahingi sila ng mabigyan nila ng halimbawa diskwento or para pambili ng gamot, di ba? Ano yun? Namimili lang kayo? Ganun na nga. Dapat pagkaganong medical assistance, Mario Joseph, napakayaman naman yung tao na. Dynasty na nga sila. Anak, congressman, asawa, congressman, kapatid, congressman, Mario Joseph. Ano pa susunod niya? Pati aso yata ito, baka bigyan ng nalagang aso, bigyan ng posisyon kung saan man, eh. Mario Joseph. Pagka ganun, medical assistance, pag-validate ng mga tao na, mga staff mo na, karapat dapat naman, deserving naman na dapat matulong. Imagine mo kung gaano kahirap yung pagpilang ginawa, na overnight pa sa bangketa. Sus Mario, kahit konting barya, abutan mo naman. Hindi pa masahin, yata nabigyan to, eh. Di ba? Anak ng putyang na. Buwisit talaga yung putang ng Rapid Tukmol na yun programa yan, nakakainis. Ang sarap pa sa buga ng Granada, ito lang. Mario Joseph. Hindi direct kasi baka naman hindi naman botante ng lugar ng ganito, eh. Bakit? Yung party list ba? Pang-barangay ba yun? Hindi. Hindi naman, di ba? National yun, eh. Hindi bumoboto na. National yun, eh. Hindi naman yung pang-barangay na para lang yung mga taga-barangay. Bumuboto ako ng party list, eh. Barangay anual lang. Di ba? Tama ba ako? Mas tama ako siya rin. Yes po, idol. Yes po. Tama po kasi wala natatama pa sa inyo. May tama kasi yung idol nyo, eh. Hindi po mapapakinabangan. Pagod ang inaabot, tsaka stress. Putang. Pagod, gutom, sayang oras. Kung ako nga lang nakikinig, ilak na puta, na-stress na ako, eh. Ibig sabihin, pumunta ka ng Congress, pumunta ka ba ng Congress niyan? Para po yung tulong? So, pinuntahan nyo pa yan.
wala man lang kayo kahit hanggang kahit pamasahe, walang binigay sa inyo? Wala po. Utang mo nila, sabi ko na nga ba eh. Kahit pamasahe. Grabe naman. Alam nyo, ang galing na ang galing ng setup, no? Pag sa screen, galing. Siyempre, bida. Bida. Oo. Puring-puri. Inaangat ang sarili. Lalo na pagka talagang sikat, yung mga nasa harapan at trending, yung kanilang mga reklamo. Pero pag yung mga ganitong klaseng reklamo na o sumbong o hinging tulong, mga tablado. Mayari Torres, thank you so much. Kalma lang ako. Kalma. Hindi nga raw maganda i-content. Ayan. Pati tuloy ako napapasayo ko dito kay Direk eh. Direk ha, ang lakas yung makahawa ha. Limwet na ito. Hindi ko kaya. Gusto mo sa ako, pangit. Hindi. Charot lang. Tuloy natin. Tuloy. Kung paulit kami, wala po. Hindi ko kayo nagbigay. So, nakakalungkot eh, no? Kung makapagsalita pati sa Senado, akala mo talaga, buhat-buhat niya yung buong sambayan ng Pilipino mga pobre, no? Anak ng pusa. Tapos ito naman mga Abdulpunatics, at least nakatulong. Tanga! Ayun, isa pa yun, anak ng puta. At sakit na sa tenga pag marinig mo. At least nakatulong. Kanino? Saan? Anak ng tipak yun. Paano nakatulong? Si Mariosep. Yung mga utak ng mga ganyan, parang kayo mga batang pastit na patapos kayo paiyakin, bibigyan lang ng kapirasong candy. Tahan na, anak ng tipak lang. Anong klase yun, anak ng puta? Anong klase mentalidad meron itong mga mag-mature naman dapat ang mga Pilipino? Matutong pumili ng mga leader na ilalagay sa gobyerno. Anak ng puta, walang mangyayari sa buhay natin dito. Yun lang kayo, bulag kayo. At tinitignan nyo lang, yung nakikita nyo sa screen na natutulungan. Pero yung behind the scene, alam nyo ba? Siyempre tulad yan, buti na lang may mga vlogger kagaya ni Kayo, kagaya namin, na sabi na ako sa inyo, sumbungan, pwedeng mailabas dito. Pero yung mga yan, hindi na yun magsasalita at magpapagod para magreklamo na wala naman kami nakuha, ganyan. Wala silang platform. Kaya maganda talaga na may... Meron mga nagsasalita din na mga small vloggers na pinatatahimik niya. Katulad dito kay sino yung Makata, yung si Super DM. Panay nagalit dating dating Tulponatics din yun. Pan din ni Tulpo yun, yung vlogger na yun. Bata pa yun si Super DM. Tapos nung siya, naranasan niya pumila, magpakahirap, pumunta pa ng Senado ata yun, hinanting si Tukmol. Ang nakita ko yung ang may picture siya, kasama niya si Amy Marcos at saka si Robin Padilla. Si Tukmol, tinaguan niya ata siya. Kaya galit na galit kay Rapi Tukmol yun, yung vlogger na yun. Taga Bisaya ata yun eh. Ngayon, nananahimik yun. Wala na akong nakikita sa mga vlog nun. Mukhang pinatahimik na. Ano yun? Paano pinatahimik yun? Panayang tirado nung kay Banat nung kay Rapi Tukmol eh. Alamin natin. Vlogger na mga kagaya nito na para mabigay ang way para malaman ng taong bayan. Okay, mga Tulponatics, alam nyo? Hindi nyo alam, di ba? Sige, i-forward natin ng konti yan. Medyo, alam ko na naman yung alam natin yung punto niyan eh. Dahil natin sa ibang topic. 50 years na naku po, nagkaroon pa ng ads. Ang pagbibigay namin sa inyo ng proteksyon. Sige. Ang gusto kong gawin ngayon sa mga oras na to. Ayan. Gusto ko ipakita sa inyo ito, mga kaibigan. Yan, dyan tayo. Dahil dyan, pakita natin to commercial. Ayan. Bitin ka ba sa chismis? Ayan. Bitin ka ba sa pamamahiyang? Bitin ka ba sa grandstanding? O hindi naman kaya gusto mo lang magpahinga? Halina at bisitahin na Tulponatics Last Resort. Saan bida ang mga pobre,
At Napakagandang commercial nito. Kaya lang magbaon ka ng mahabang pasensya. Dahil dito, araw-araw, mahaba ang pila. Kaya namang maka-avail ng aming promo. Basta viral ka, wala ang pila-pila, diretso, salang ka na. Fanatics Last Resort. Tama. Saan bayani ang magnanakaw. At At bibigay ng 1 milyon sa magnanakaw. Kaya naman kung bibisita ka sa Fanatics Last Resort, huwag kang mag-alala. Kahit manghipo ka pa, protektado ka na walang etiko-legal ang iyong biktima. Fanatics Last Resort. Saan welcome ang away ng pamilya. Pwede kang sumigaw dito hanggang gusto mo. Gawa pa ang mga host kapag yan ay ginawa mo, kita na naman kapag naging viral. Ayun, anak ng putya. Fanatics Last Resort. Kung saan welcome ang mga bata para hanggang paglaki nila, bit-bit ang trauma. Sila na hanggang pagtanda, may 10,000 ka pa. Fanatics Last Resort. Ang inanglayo pala yung Last Resort. Kaya sa resulta, huwag kang mag-alala. Magaling kaming mag-refer sa ibang ahensya para sila na ang bahala sa ibang problema. Fanatics Last Resort. Talaga Kung saan ang problema, 2 to 3 days ay solve na. Kung hindi, huwag mag-alala dahil mayroon kaming sister company na pwedeng umalalay sa'yo. At ito ang Senate Last Resort. Hindi pa rin kami Senate Last Resort. Meron pa rin. Brother company. Ang totoong Last Resort. The Court. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Yun lang ang tama rin ah. Sa Fanatics Last Resort. For all your chismis needs. Ang gandang commercial nito ay. Ang galing mo direct. Isang paalala. Yan. Ang Fanatics ay isang malalang sakit. Naku po. Hindi ang critical thinking. Kaya habang maaga pa ang gulising ka, bago baka pala isang araw ikaw ay tumakog na lang at sumabog ng bigla. Hindi nakaka-proud ang pagiging mangmang. Malinaw. Tuloy natin. Parang sinabi ng mga Fanatics, mga mangmang ah. Kung mapapanood man na kung sino mga Ayan. napapanood sa programa nila na yan, Tama. sagutin nyo nga kami. Diba? Ngayon, pasinungalingan nyo ngayon ito. Diba? May video ba kayo na pumila yung mga yan na sila talaga ay hindi nyo pinasingit? Diba? Mang Pandoy, ayun naman. Diba? Pangitan na ito, isang ebidensya rin. Anong klaseng programa itong putagis na ito, di ba? Araw-araw, ang haba ng pila ng mga taong kung saan-saan lupalot ng gagaling malalayang lugar. Pagkatapos, itong vlogger na to, na si Cherry White, pumila ba yan? Kasi, may 7 million followers to eh. Si Cherry White. Parang anong nangyari, collab lang sila ni Tukmol. Di ba? Hindi pumili yan. Katartaduhan yan. Tuloy natin. Mga vloggers ng Last Resort pala naman. Anong problema nito? Maraming salamat, Mang Pandoy Anong problema nito? Ibig sabihin, para siya sa mga mahihirap, mga pobre. Ano ibig sabihin itong inano niya sa programa niya na humihingi ng tulong? Anong problema ng Cherry White na yan? At sa kay Boy Tapang. Puro vlogger lang yan. Puro katarantadong pinagagawa lang yan. Diba? Mga puro scripted yung mga yan. Mga vloggers na yan. Para lang kumita yung mga yan. Ano pinagkaiba ngayon ni Tukmol? Nagko-collab sila. Diba? Kita-kita na. Yan na ebidensya. Bago naman ako bigyan ng dahilan para laging handa. Buti na lang, kumalma ako doon. Tuloy natin, mga eksena. Sana ba ako? So, sa sobrang laki ng followings o followers nito ni Boy Tapa at ni Cherry White, malamang sa malamang. Gusto nyo tignan natin. Tignan natin ngayon, mga kaiksena, yung views na yan. Okay? Sabi natin, ang alam ko, nasa 7 million to kay Cherry White.
Wait Ewan ko lang kay Boy Tapang. Sipin mo yan? Ano para sa'yo? Bakit naunang mapasalang kay Tulfo yan? Nasa 498 yun ang tanong dun eh. At dadagdagan at Tama? madadagdagan pa yan. 7 million. Plus, i-edit pa nila yan sa 3.7 million si Boy Tapang. Magkakaroon ng mismong dito, portion yung kanilang sumbong sa Tulfo. Naku So po. another kita na naman. Oo, yan. Diba? Pagbasa, So, viral. abuse kayo. Viral yung Kaya dalawang huwag vlogger. tanggi. Okay? Sa katarantaduhan niya yung pinagagawa. Bakit pagkulab lang si Tulfo? Si Tukmol. Wait Oh, lang. di ba? Asan na Yan lang, ganun kaliwanag yun eh. Oh. Okay. Ay, naku. Hindi daw po nila alam nung time na yun na hindi na daw po pala pwede sa ayos kanino po ba kayo? Kaya Rapi Tulfo, oo. Ay, hindi ko. Diba in-interview ko kamo? In-interview ko kamo na binigay mo lahat ng mga documents, so alam nila makatimin. So bakit nila nagbigay sa... Bakit Huwag ito na. mabibigyan ng referral? Huwag na tayo dyan, huwag na tayo dyan. Hindi naman pala. Wala nang mangyayari dyan eh. Alam na naman natin yung story niyan eh. Oh. Ibalik mo doon sa kila Cherry White. Ito na maintindihan natin yan. Wala na yan eh. Sa bagay, ganun na kasimple na yun ha. Na-picture niya si Cherry White. Sing limitasyon dahil Pero ito hindi na isalang. Diba? Di mo lang kwento yung last resort nyo. Magputa yun yun. Direct na report daw ni Tulfo yung channel. Oh, grabe naman yun. Wala na ata, wala nang isa Basta tayo na. Malinaw ang ebidensya doon. Ayun, kikilalanin ko muna. I-verify natin. I-video call ko siya. Oh. Mga amigo, mga kabay, mali naman mga ebidensya. Nakita naman, diba? Oh. Yun na lang. Kila Cherry White at kay Boy Tapang. Si Cherry White, tapos yung kanina doon, na nangangailangan talaga ng tulong, pinagpasapasahan niya, pinahirapan kung saan. Hindi napasalang. Tapos, isang siraulo rin vlogger. Ayan mo, pinagagawa niya, may makukuha ba, may aral bang makukuha yung mga manonood dyan sa mga pinagagawa ng mga vlogger na sila Cherry White, sila Boy Tapang. Ano na itulong nun sa sambayanan? Samantalang itong isa na talaga nangangailangan ng tulong, hindi napasalang, pinahirapan pa. Yan, mag-isip-isip kayo mga kabayan. Pag nagpapaniwala kayo sa Rapid Tukmol in action na to, ganun din mangyayari sa inyo. So, try nyo kaya. Subukan nyo kung meron kayong problema, pamilya mo, gustong-gusto nga dun mga kabit-kabit, mga hiwalayan, mga marites na gano'n, ang dami na sinirang buhay ng programa nito sa to lang. Ang dami sinirang buhay na nitong Rapid Tukmol in action to, lalo na yung mga kabataan, mga bata na involved yung pamilya nila na i-feature sa programa ni Tukmol. Nasira ang mga buhay nun, yun hindi nyo nakikita. Nabuli sa mga eskwelahan yun. Siyempre, kung yung kamag-anak nila, nanay, tatay nila, kapatid, ate, kuya, na na-feature kumbaga na-exploit yung mga yung kasama na siguro sa yung tinatawag na poverty porn. Di ba? Gano'n, ini-exploit mo yung mga hindi na nga ano yun ba yung kahihiyan, di ba? Wala nang natirang dignidad sa mga tao. Kumita lang siya, di ba? Seryoso. Tapos nabigyan lang ng konting barya yung mga ayos na, hangang-hanga na. Ayun po. Sige, mga amigo, sa susunod na lahat, mamimili uli ako kung anong magandang reaction nandito. Dapat dito, hindi na talaga tigilan to para magising ang mga taong bayan sa kalokohan itong Rapid Tukmol na to eh. Gigil talaga ako. Ha? Pasensya na kayo, sumisikip na yung dibdib ko, mga amigo ha. Papahinga muna yun yung pambansang daddy. Sa susunod na lang uli. Okay, ciao, bye-bye.